Paano nga ba nasabi ng doktor na hanggang kailan na lang ako? At bago ko sasagutin yan, hayaan niyo muna akong batiin kayo ng isang napakagandang araw sa ang sulok man kayo ng mundo. Sana ay okay ang lahat, laban lang. Subak tatapik tayo. Ganito po yun. If napanood nyo yung mga nakaraan kong video regarding sa kung paano ako na-diagnosed at kung ano ang treatment plan na ginawa sa doktor sa akin, maiintindihan nyo. So, okay. Ganito po ang pagkasabi ng doktor. Kasi nga daw, kumalat na kung saan-saan yung cancer ko. Nakarating na dito, sa tiyan ko. Ang dami ng mga bukol-bukol. Sa uterus ko, ang laki ng tumor. Na puro cancerous. Sa kulon ko, ayan. Meron, cancerous na din siya kung kaya meron akong colostomy bag. So, ganito yung pagkasabi niya. Kumalat na yung cancer mo sa katawan mo. Napatanong ako, hanggang kailan na lang ako, Dok? Sabi naman niya, kapag hindi ka matreat agad-agad, meron kang isa or dalawa buwan lifespan. Pero, kung magagamot ka agad, meron kang isa to dalawa taon na lifespan. Napaisip ako, aanhin ko yung isa to dalawang taon kung ang iniisip ko lang ay andito pa ba ako bukas? Hihinga pa ba ako bukas? Wala akong ibang nasagot sa kanya kundi, Dok, hayaan mo na lang ako, wag mo na akong gamutin. Hayaan mo na lang ako, wag mo na akong gamutin. Let me go. Sabi ng doktor ko, napaka-importante itong desisyon sa buhay mo. Kaya pag-usapan nyo ng maigi ng asawa mo. Nung kausap niya kami, katabi ko yung isang napaka mabait kong asawa. Sabi ng asawa ko, diba naniniwala ka sa isang miracle? Na paano ako? Alam mo yun, parang gikumot. Anong Tagalog sa gikumot? Yung puso ko. Kasi yung asawa ko, hindi siya believer. Pero, isang napaka mabuting tao, napaka mabait, mapagmahal na asawa. Sabi niya sa akin, ang sinasabi ng doktor ay walang katotohanan yun. Paano kung ang miracle ay mag-work? Huwag tayong mag-focus doon sa sinasabi ng doktor. Isipin mo na emotional ako. Isipin mo na may family ka. May family ka na mahal ka. Handang sumuporta sa'yo. Lumaban ka para sa pamilya mo. Diba gusto mo pang makasama yung family mo? Ganun. Emotional ako. Malay mo, sinasabi ng doktor, 1 to 2 years. Magiging forever. Magtiwala ka. Kakayanin natin to. Sabi niya, napahawak ako ng mahigpit sa asawa ko. Sabi pa niya, ito pa. Diba gusto mo pang umuwi ng Pinas? Uuwi tayo.
after ng treatment mo. Kaya, magpapatreatment tayo. Andito ako lagi sa likuran mo. Yang laban mong yan, ay laban ko din. Naalala, emosyonal ako. So kaya yun, parang nabuksan yung isip ko. Tama si asawa ko. Yung sinasabi ng doktor, tatanggalin ko yun sa isip ko. Lalaban ako. Magfo-focus ako sa at the end, gagaling ako. Itong problema kong ito ay journey ko ito. Lalaban ako. Kaya yun, binalikan kami ng doktor. The next day, kinukumusta. Kumusta daw? Ayun, masigla kami nagsabi na go ang treatment, doc. Tuloy. So kaya yun, tuloy-tuloy. Pagdating ng buwan, pagkagising ko sa umaga, ay, feeling ko nanalo ako ng lottery. Sabi ko, ay, buhay pa ako. Kinukurot-kurot ko yung sarili ko. Oo nga, buhay pa ako. Andito pa ako. Oh my God. Masakit na treatment. Ang daming mga side effect yung chemo. Grabe. Grabe. Ilang beses akong natakbo ng emergency dahil hindi ako makapupo. Bloating ako. Sobrang constipated ako sa chemo na yun. Sobrang tapang. Parang pinipiga ako. Yung parang tuyong-tuyo ako. Yung, alam mo yung damit na pinipigaan. Kung ang balat mo ay ginaganon, yun masakit yung balat ko. Tapos, palagi akong nasusuka. Nakakalbo na ang inyong lola. Wala na akong buhok. Pero lumaban ang lola nyo. Hindi lang ako dumidepende sa gamot na binigay ng doktor ko, yung chemotherapy. Kumain ako ng mga pagkain na mga anti-inflammatory foods. If gusto nyong panoorin, nasa video ko din ano yung mga anti-inflammatory foods na pumapatay sa cancer cells. Yung pagkain ko, very strict diet ako. Pati na yung ginagamit ko sa katawan ko. Kung dati ay palagi akong nagnunus-nus sa balat ko kung ano-anong mga pangpaganda para gumanda ang lola nyo. Tinanggal ko yan lahat. Tinapon ko yan lahat. Lipstick, wala na. Eyebrow, wala na. Foundation lang naman yung ginamit ko na parang cream. Tinanggal ko na, tinapon ko na din yan. Lotion. Yung lotion ko kasi, kailangan kong mag-lotion kasi parang masakit nga yung balat ko. Sabi ng doktor, maglagay daw ako ng cream. So, pumili ako ng cream na, alam mo yung plant-based. Yun. Pati shampoo ko. Mild lang yung shampoo na ginamit ko. Parang pang baby. Tingnan ko talaga yung mga ingredients. Yung asawa ko, sinisearch talaga niya, tingnan kung ano yung mga ingredients meron niyang product na yan. Kung merong mga ingredients na hindi namin kilala, wala, hindi pwede yan. Tapos yung sabon ko, plant-based na din. So, shampoo ko plant-based, sabon ko plant-based na din.
Pati na sabon sa plato, nagiging plant-based na din. Mga pang-cleaning, mga panglinis sa bahay. Nag-natural muna kami. Yung mga chemical, tinanggal na din. Sabon lang na, regular na sabon. Then, linis tubig. Ganun lang yung pagkalinis-linis namin. Pati na din yung paggamit ng mga microwave. Bininta ko yung microwave ko. Pati na din yung paggamit ng mga plastic container. Pinagtatapon niya ng asawa ko. Nainis yung asawa ko, tinapon niya. Yeah, pinalitan niya ng yung mga babasagin. Container ng pagkain na babasagin, mga ganun. Ganun na yung gamit namin. Tapos, positive ako. Kung kailan ako na-stress, pag nakita ko ng asawa ko na parang medyo emotional, kasi hindi natin maiwasan yung mga ganong bagay pagdating ng meron tayong karamdaman na ganon. Pinapasyal ako ng asawa ko. Papasyal kami sa kabukiran naman. Kasi yun ang paborito ko, ang mag-walking-walking sa mga kalasangan, sa may mga maraming puno, or sa dagat, or yung may mga tubig. Nangingisda kami ganun, pero walang kuhang isda. Pero natutuwa na ako. Nawawala na yung stress ko doon. Tapos ay, yung iniisip ko din na kapag nalulungkot ako, ito ang ginagawa ko. Magsusumba ako. I-feel ko na parang masaya ako. Masaya ako kahit hindi naman. Hanggat maramdaman ko, ay, okay pala. So, yun ang sinasabi naman na fake it till you make it. Hanggang sa, andito pa ako. Andito pa ako. Pawis na ako. Kaya, hindi sapat kung didepende lang tayo sa gamot na binigay ng doktor or mga operasyon, kung ano-ano man yung mga ginawa ng doktor. Napakahalaga na tulungan natin yung sarili natin. Tanggalin yung stress. Tanggalin yung mga toxic chemical na ginagamit natin sa katawan natin. Kasi malaking bagay din yun na nagdadagdag ng sakit sa atin. Kaya kailangan ng disiplina kapag mayroon tayong karamdaman. Hindi yung, titikim lang naman ako. Okay lang ito. Hindi, kailangan strict talaga. Pero, sa ngayon na okay na ako, medyo matigas na ang ulo ko. Kumakain-kain na ako ng matatamis. Pero alam mo, nagigilty pa din ako. After kong kumain, nagigilty ako. Bakit ko nga ba yun kinain? Bakit ko nga ba yun kinain? Gusto ko na naman sigurong So, hanggat maaari, kailangan natin kumain ng mga anti-inflammatory foods. Ang dami nating mga green leafy vegetables. Yun ang babanatan natin. Ang dami nating isda, yun ang babanatan natin. Itigil ang mga pagkain ng mga red meat, mga baboy, baka, or ano pa man yung mga mapupula na mga karne. Kaya, yun lang po ang topic natin today. Maraming salamat ulit sa inyong pakikinig. Sana ay may natutunan na naman kayo sa akin. Bye-bye!